Isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome. Welcome sa ating mga kababayan na OFW. Kamusta kayo ha? At sana ay gabayan kayo ng Panginoon Diyos. Ano man ang iyong ginagawa. Okay? Okay mga kababayan na ishare ko lang itong post ng House of Representatives. Okay? Ito po ay may logo ha. May logo ng House of Representatives. Check, follow. So, sigurado na ito ay galing sa kanila, no? Kasi may check eh. Ibig sabihin, ito po ay original page ng House of Representatives. Ito po ay nirepost ni Tio Moreno. Okay? Na may pamagat na, bakit? Nag-apologize. Kasi trinay ninyong i-demolition job ang INC pero to no avail. Okay? Ganun ba yan? Okay. So, basahin natin mga kababayan na. Basahin natin ang paliwanag nitong House of Representatives. Sabi dito ha. There was an error in composition of a quoted statement. We posted to X at House Reps PH on October 2024. Okay? The post should have read, Garma, during our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. So, ang tinutukoy kasi during hearing, Qualcomm hearing, nabanggit ito na noong naging presidente na si PRD, nagpatawag di umano ng mga pulis sa pangunguna ni Garma. At doon, sabi, doon sa hearing narinig ko ito doon sa hearing ng Quadcom, nabanggit na inutusan daw ni dating Pangulong Duterte si Garma na maghanap ng police officer na membro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, naisip ko nga pala, kasi nabanggit din doon, nung nagpatawag ng meeting, buwan ng May. So, ibig sabihin nun, kakapanalo lang ni Tatay Digong bilang presidente. Pero hindi pa siya nakaupo noon, hindi pa siya nakakapanumpa. Dahil nakaupo noon, bilang presidente ay si Noynoy Aquino pa. Ngayon, ang tanong ko, pwede ba yun? Bagamat siya ay nanalo na bilang presidente, pero hindi pa siya nakapag-oath taking sa pagkapangulo, hindi pa siya nakaupo. Pwede na ba siya magbigay ng command sa PNP? Kahit hindi pa siya officially nakaupo. Yan ang tanong ko. Kung pwede ba yun? Authorized ba siya magbigay ng command? Mag-utos sa PNP kay Garma. O diba? Kaya ako mismo narito Pwede ba yun? Siyempre napaisip tayo Di ba bawal yun? Kahit nanalo ka na pero hindi ka pa naman nakapanumpa. Di ba? Ngayon sabi dito the error occurred because the word operatives was repeated and used instead of correct words. Member, committee hearing, and plenary session are usually tweeted live as they happened. Okay? So,
We apologize to the Iglesia ni Cristo for the oversight and any confusion this may have caused. We commit to be extra careful on our post from her own. Nag-apologize sila. Nag-apologize sila. Okay? So ngayon, dahil nag-apologize sila, ano kaya ang pagtanggap ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pag-apologize ng House of Representatives? Kasi ako, wala pa ako nabalitaan na sinabi ng Iglesia ni Cristo na tinatanggap nila ang apologize na galing sa House of Representatives. Wala pa. Okay? So ngayon, ang purpose nito, bakit? Nirepost nila ulit. Okay? O sabi dito we originally posted this erratum on December 1, 2024 on the official X of the House of Representatives as part of our commitment to transparency and accuracy. We are reposting on it our other platform to ensure that the corrected information reaches a wider audience. So, yun palang ibig sabihin nun. Kaya palang purpose nun. Kaya nirepost nila ulit sa mga iba't ibang platform nila para daw makita, para makarating sa mga audience, sa publiko. Lalo na siguro sa Iglesia ni Cristo, baka yan ang purpose nila. Kaya lang, ang problema kasi, damage has been done. Bakit? Kasi pinalampas nyo pa namang ilang araw na o ilang oras. Di ba dapat ang ginawa ninyo, nung binanggit mismo ni Garma, doon sa committee hearing, dapat doon pa lang sa hearing, nag-apologize na kayo sa INC para sana hindi nagkaroon ng pagka hindi magandang dating sa INC. Dahil nung hearing ng Quadcom, nakatutok noon ang mga tao. So doon, kung nagsorry kayo doon, kung sinabi ni Garma, nagsorry kaya kaagad kayo, doon pa lang dapat napansin na, nalaman na. Nakarating na dapat sa INC ang inyong pagsusori. Bakit hindi nyo ginawa doon mismo sa hearing? Di ba? Dapat ganun para for the sake of transparency, sinasabi ninyo, dapat doon pa lang mismo. Yun sana ang ginawa ninyo Yun ang tamang binyo sana. Nung binanggit ni Garma, dapat agad-agad nag-apologize kayo. Kasi binanggit na nakaladkad na yung pangalang INC. Diba? Pwede namang hindi banggitin. Diba? Kaya, ito ngayon, nagkukumahog kayo, kailangan yung i-spread yung ang inyong impormasyon na pinost ninyo sa inyong mga iba't ibang mga platforms. Okay? Ito nakalagay dito, erratum. Ito yata yung unang post nila May pangalan na erratum. Basahin nga natin dito. Ano ba nakalagay dito sa erratum? Okay, so ito yata yung sinasabi nila na pinost nila noong December 1, 2024. Okay. This was an error composition of a quoted statement posted to X at House Reps PH. Okay. On October 11, 2024. This post should have read. Okay, inulit lang Okay.
Inulit lang. Inulit lang yung sinabi nila dun sa una. Okay. So yan po ha. Damage has been done. Huli na kayo. Okay, pero tingnan natin ha. Kaya lang dito kasi sa mga comment, no? Sa komento ng mga netizen, ito oh. Negative eh. Negative yung pagtanggap ng mga netizen. Nabigyan pa ng kulay oh. Ayaw ko nang basahin eh. Baka ma-open lang lalo itong House of Congress. Tinira pa sila oh. Tinira pa si Totoy. Para bang gusto palabasin ng mga netizen dito no ang konteksto na para bang sinubukang demolition job ng House of Congress ang INC. Pero nung nakita nila hindi nila kaya ganun, nag-apology. Nagpa-public apology. Kagaya ng sinasabi ko, no? Damage has been done. Dapat doon mismo, ora mismo, nung binanggit ni Garma ang INC, may kapangyarihan ang committee, Quadcom, na agad-agad mag-apology sa INC. Kasi doon mismo sa hearing, tutok ang tao doon eh. Maraming nanonood. So agad-agad yan eh. Maraming makakalam, kakalat agad yun. Kung kumalat yung pagbanggit ng INC, at after noon, apology agad ang committee, agad-agad yun, makarating din yun sa INC. Di ba? Dapat ganun. Kaya lang, ba't ang tanong natin, ba't tila pinatagal, pinalipas na mga ilang linggo o ilang araw? Di ba? Ayan ang tanong natin dyan. Kaya, inuulit ko, hintayin natin, abangan natin ang maging response ng INC tungkol dito sa pag-public apology nitong HOR. Okay? Yan po ang ating aabangan. Kung magiging positive ba ang pagtanggap ng INC dito sa pagpa-public apology nitong HOR. Alright? Magandang araw po. Muli.